Hello guys, Japanese Contractor Flood Control Project dito po sa may Marikina and Pasig na tuloy-tuloy na pong ginagawa. Ayan, nandito po sila sa may pinakadulo na po mga kababayan. Yan kung saan mismo na nakatayo yung statue ni Marikit. Ayan, salamat sa ating mga viewers, subscriber na lagi nang sumusuporta kay Skywalk TV. At ipakita po natin, ito po yung kanilang mga heavy equipment ay tuloy-tuloy na po ang kanilang pagdedredging po dito at pagpapalalim dito sa mga lugar po dito. Ngayon po kasi dahil tag-init, kaya mababaw yung area ngayon dito. Yan, nakikita po ninyo, tuloy-tuloy na po nilang yung pinakagilid ay nilalaliman na po nila. Ayan o. At alam naman po natin ang napakalaking issue sa Pilipinas ang flood control. Yan isa sa mga napakalaking issue. Buti pa dito mga Japanese contractor kung gumawa talagang solid, pulido, talagang tuloy-tuloy araw-araw. Pati linggo nagtatrabaho sila. Tuloy-tuloy ang pagpapalawak dito at pagdedredging dito po sa may Marikina and Pasig. Ayan. At sakto po yung mga bakal na kanilang ginagamit dito sa flood control. Ito po yung statue ni Marikit. Inayos na rin po nila yan. At yung pinakataas ay sinementohan na rin po nila. Talagang pinaganda na rin po nila yung lugar po dito. Ayan o. Nilapit po natin ang ating drone. Like and comment and share kung ano masabi nyo po dito sa ating mga Japanese contractor na mga gumagawa dito. Pero ang mga empleyado po nila ang mga Pilipino. Yan, pati yung kabilang side din, pinapaganda na rin po nila. Yan, makikita na po natin magiging progress din dito. Dito, lalawakan pa rin po nila itong area na to. Kasi nasa kabilang side na gilid yung pinaka-wall. Ayan o. Kitang-kita nyo po dito, napakarami po rin mga gumagawa dito sa area kabilang side na po. Kabilang side ang kanilang mga ginagawa. Yan, tuloy-tuloy po natin itong i-update para mapakita natin sa inyo na ganito na po ang kanilang mga ginagawa dito. Dito sa may area na po nito, papunta na po sa may SM Marikina. Ayan o, ipakita ko lang po sa inyo. Etong pinaka-kabilang side, eto na po yung mga wall na kanilang ginagawa at yung mga bakal na kanilang inilalagay ay talaga napaka-solid. Ayan o. Kabilaan side yung bakal niyan. Pati yung pinaka daanan ay bakal din po yan. As in, magka-connect po no ang ginawa ng Japanese contractor. Kasi kung iba lang yan, wall lang yan. At medyo matagal pag gumawa dito, no? Pero pag mga Japanese contractor, makikita nyo yung pinaka-progress. Ayan, nakita na po kasi natin yung ibang mga contractor na gumawa ng mga flood control ay mga substandard at kinukurakot pa, no? At pinapalaman lang yung mga ilalim, no? Sinementohan lang tas puro palaman. Ganon ang ginagawa ng ibang mga flood control contractor. Pero yung mga Japanese contractor, makikita nyo po yung pagkakaiba na kanilang mga ginagawa. Ayan. Kitang-kita nyo po, ito naman po yung pinaka-wall na dito sa area na to. Palawak na po ng palawak. Ayan, dire-diretso na po yan papunta sa may SM Marikina. After na malagyan na po nila ng wall niyan, yung mga natitirang mga lupa ay lalawakan po nila yan. Ganyan po yung ginawa doon sa may pinakadulo going to Pasig. After na matapos yung mga wall, yung mga nakikita nilang exist pa po ng mga lupa dyan ay tatanggalin din po nila yan. Para mas lumawak at lumalim itong area dito sa may Marikina. Going to Pasig na po ito. Ayan, maraming salamat sa ating mga viewers, subscriber na lagi nang sumusuporta sa ating channel. At i-comment nyo na below kung anong masabi nyo po sa mga Japanese contractor na mga gumagawa dito.
At napakalawak po na kanilang ginagawa dito sa area na to. Yan yung bandang dulo, gawa na po yan, no? Sa papuntang Marikina SM. Tuloy-tuloy na po ang kanilang mga ginagawa dito. Hanggang doon sa may going to Pasig at napakalaki na po ng pinaka-progress. Ito yung kabilang side, meron na rin pong wall yan, no? Yan, maraming salamat and keep safe palagi and God bless. Like and comment and share dito po sa mga Japanese contractor na gumagawa dito sa flood control. Ayan, sana matakel na po ng sa Senado yung flood control project, no, na trillion pesos ang mga ninakaw ng mga buaya at ng mga naka-uniform pa na sana makulong yung mga tao na to at managot sa ginagawang pandarambong ng pera ng taong bayan sa flood control na nangyayari. And i-comment nyo na below kung pabor ba kayo na dapat mabuksan na sa Senado ang issue sa flood control ng Blue Ribbon Committee. Yan, maraming salamat and keep safe palagi ng ating aabangan